Welcome to Donmar TV News Channel. Magkomento lang tayo dito sa sinabi ni Sharon Cuneta kay Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Alam mo naman natin na si Sharon Cuneta is the wife of Kiko Pangilinan na tatakbong Vice Presidente ngayon 2022. At ito namang si Salvador Panelo ay isang senatorial aspirant na tatakbo na sa kampo ni Sara Duterte. Okay? May sinabi kasi si Sharon Cuneta kay Salvador Panelo. So, let's read the news of Bandera. Okay? Sharon kinastigo ng netizens dahil sa pang-uukray kay Panelo. Wag daw masyadong feeling magaling. So, parang si Sharon, sinabihan niya si Panelo na wag masyadong magaling. Bakit? Bakit ba sinabihan niya? Okay, let's continue. Salvador Panelo at Sharon Cuneta. Hanggang ngayon ay binabanatan pa rin ng ilang netizens si megastar Sharon Cuneta dahil sa pagninega at pang-uukray niya kay senatorial candidate attorney Salvador Panelo. Kung ano-anong masasakit na malisyosong salita ang ibinabato niya ngayon ng bashers kay malisyosong salita ang binabato ngayon ng mga bashers kay Sharon matapos pagsabihan si Panelo dahil sa pagkanta nito ng classic song niyang Sana'y Wala Nang Wakas sa isang campaign sortie sa Quezon City noong March 10. Okay, kaya si Sharon Cuneta nagalit kay Salvador Panelo kasi kumanta kasi itong si Salvador Panelo ng kanyang kanta na the title is Sana'y Wala Nang Wakas. Okay? Yan ang ikinagagalit ni Sharon Cuneta, ang pagkanta ni Salvador Panelo sa kanyang lumang kanta noon. Okay? So, let's continue. Ang Sana'y Wala Nang Wakas ay isa sa mga hit songs ni Mega na sumikat ng todo noong 1986 na ginamit pang title. Ito is isinulat ng mayapang composer na si Willie Cruz. Nagkaroon pa ng pelikula si Sharon na may kaparehong pamagat. Okay? So, noong 1986, sikat ito. Tsaka, dahil sa kasikatan ng kantang ito, ginawan pa ng movie na siya rin, si Sharon Cuneta ang yung actress no dito. Okay? Hindi ko familiar kasi yung movie, pero alam ko si Sharon noon ang sikat niya kasi, so baka sikat itong movie noon. Okay? Ang punto ni Sharon, hindi makatarungan kantahin ng isang kandidato ang pinasikat na kanta ng asawa ng vice presidential candidate mula sa kalabang partido nito. Tumatakbong vice president ang asawa niyang si Senator Kiko Pangilinan. Okay. Sharon, nagagalit ka kay Salvador Panelo kasi para sa iyo hindi karapat-dapat kantahin ng isang kontrapartido. Okay? Your husband Kiko Pangilinan ay tatakbong vice presidente, kaya nagalit ka kay Panelo, bakit kinanta ang kanta mo? So para sa akin, dapat kapangang matuwa kasi kinanta yan ni Salvador Panelo. Baka si Salvador Panelo kumanta yan in a good intention, di ba? Wala naman siyang sinabing kumanta siya dito kasi kanta mo to noon or may dahilan siya na siraan ka, di ba? So, what's wrong with that, Sharon? Wala, hindi ko talaga ma-gets kung what's wrong of singing your song. Okay? Kanta yan eh. Tayong mga Pilipino, masaya tayo kapag kakanta tayo. Diba? So, I find nothing wrong about Panelo's singing your
song. Okay? So, wala sa hulog, Sharon, ang pagbanat mo kay Salvador Panelo. No? Okay, let's continue. Tweet ni Sharon. Galit siya dito. Quote ko, "Why? Tell me why. I gotta fight for my songs right as well as Willie Cruz who wrote it. Cannot be. Di dapat sinisira ang isang classic." Okay. Galit si Sharon dito. Okay? Sabi niya, di dapat sinira ang isang classic. Bakit? Sinira ba ni Salvador Panelo ang kanta mo? Hindi naman, di ba? Wala. Okay. Kumanta si... okay, hindi ako marunong sa mga original content or ano ang mga... ano yan? Mga guidelines niyan sa paggamit ng kanta mo, no? Pero para sa akin, as far as sa mga nalalaman ko, Panelo just kumanta lang siya para may entertainment. But hindi ito kagaya ng ibang artista na kumanta dahil nag-concert sila, kumita sila. Panelo, kumanta siya pero hindi siya kumita dito. It just entertain the people, di ba? Hindi naman pinagkikitaan niya yung kanta mo, di ba? So, what's wrong? Well, okay lang naman, di ba? Panelo likes your song. Ano siya? Humahanga siya sa kanta mo. Dapat kang matuwa. Kasi ang nagkamali ka rito, Ma'am Sharon. Okay? Bakit ka nagkamali? Masyado mong pinipersonal ang politika na. Okay? Dapat, let's stick to the issue. If your husband is a good president, you promote your husband through the good deeds of your husband. No? So ano ba ang mga nagagawa ni Kiko Pangilinan? So yan ang i-promote mo. Okay? Hindi sa yung pakikialaman mo pa yung mga kantang na kinanta ni Salvador Panelo. So parang personalan na. Di ba? Nag-idolize yung tao sa inyo. Salvador Panelo sang your song because wala siyang bahid na personal sa iyo, di ba? Kahit magkalaban kayo, still wala siyang insecurities na kumanta sa kanta mo na alam niyang kalaban niya si Kiko Pangilinan ng party, di ba? Ganun yan, Shawi. So, wala ka sa hulog dito. Talagang, alam mo, Shawi, sa ginawa mo, si Kiko ang, ano dito, ang kawawa. Kasi, wala na talagang buboto sa, asawa mo. Dahil dito. Okay? So, pati ako, sa ginawa mo, Sharon, hindi ko talaga akalain na ganyan pala ang pag-uugali mo. Kasi noon, idol ka ng parents ko, mga relatives namin, kasi maganda ka. At the same time, noon, yung personality na ipinakita mo is very charming, friendly, hindi maarte. So, does that mean na plastic yun lahat, Sharon? Dahil sa ginawa mo dito? Kasi personalan na to eh. Diba? Dahil wala ka na sa showbiz industry, ganun-ganun na lang magsabi sa mga kalaban ng partido nyo. Diba? So, okay, let's continue. Basta tayo at may original. Oh please, we have not allowed you to use our song. Please stop. Okay, pinapapatigil si
Salvador Panelo dito kay Sharon. Okay? Nakakaawa naman ang kanta namin at nakakahiya. Di ko alam kung bakit nasabi ito kay Sharon. Ito naman ang buwelta ni Panelo kay Mega. Okay, si Panelo, nalaman niya na pumalag si Sharon. So ito yung buwelta ni Panelo. In any case, I did reach out to the copyright owner, Viva Records, and they've confirmed that I have permission to sing the song. Okay. Panelo is very wise. Magaling to na lawyer eh. So before niya kinanta ito, matagal na, nanghingi na siyang ng permission ng, it's a good thing na nanghingi na si Panelo dito. Panelo, hindi siya dapat maghingi ng permission kay Sharon. Sharon doesn't own the song. Siya lang ang kumanta. But hindi siya ang composer, but also he doesn't own the song. Siya lang ang singer. But ang owner sa song is ang Viva Records. Yan ang dapat kasi si Viva Records ang nag-produce ng song ni Sharon. So tama nga naman si Salvador Panelo, di ba? So again, Sharon, wala na sa hulog yung ang pang-uukray mo kay Salvador Panelo. Okay? Let's continue. May mga kumampi kay Sharon pero marami rin ang bumatiko sa kanya at hanggang ngayon nga ay siya pa rin ang paboritong pulutan ng mga marites. Feeling daw kasi ni Mega ay siya lang ang magaling at palaging tama. Okay, itong pagkokomentaryo ko dito kay Sharon is my own opinion. Akin to. Hindi ko sisiraan si Sharon na dahil hindi ko gusto yung ginawa niya dito. Pero magkomento lang tayo, no? Sa kung bakit saang parte hindi ko nagustuhan yung mga sinasabi ni Sharon. Okay. Itong binatiko siya ng netizens, tama lang na mabatiko siya. Kasi sometimes itong si Sharon gumagawa kasi ng mga statement na hindi marunong mag-think in the future kung anong epekto nito ipagsabihan babanat siya kay Panelo. So ito ang napala niya. Okay? Yung mga fans niya na nagagalit na noon nagiging nagalit na lang kay Sharon, di ba? Instead nahahanga, nagalit. Kasi it's para sa akin compliment yun na yung kanta mo ay kakantahin ng ibang tao pero siya instead of magpapasalamat siya, wala, nagalit. Let's continue. Kahapon March 12, mukhang himamasan na raw si Sharon nang lumaki na ang isyong nilikha ng kanyang post laban kay Panelo. Baka nakarealize na siya na wala siya sa hulog. So ito ang tweet niya. From now on, good vibes only. Biglang nag-iba. Okay? And it got 2,434 comments na. Alam ko yung puro pambatikos yan. Sa Instagram post ng veteran singer-actress, sinabi nitong from now on, good vibes only. Nilagyan pa niya ito ng laughing emojis. So, I don't know, plastic ba ito? Pero, or, parang, feeling ko, pinafeel niya sa mga tao na wala lang sa kanya, pero deep inside, baka nasasaktan na ito sa mga komentaryo ng mga tao Okay? So, may ibinahagi pa siyang quote sa IG habang binatikos ng netizens. Nakalagay sa kanyang post ang mga kayagang. Don't let the ugly
in others destroy the beauty in you. Okay. Parang pinariringgan mo lang yung sarili mo dito, Sharon, ha? Pero sa kabila nito, patuloy pa rin siyang binabash ng netizens, kaya tuloy-tuloy din ang pagtanggol sa kanya ng mga Sharonians. Okay, wala na kayong magawa dyan, mga Sharonians. Damage has been done, wala ka nang magagawa. Netizens will continue to bash you kasi ikaw ang nanguna eh. Panelo was just very silent. Kumanta pa nga, diba? Ikaw pa ang kinanta pa yung kanta mo, ikaw pa yung galit. Grabe. Panelo kay Sharon Cuneta, I sing your song to honor my son. Humingi ng tawag ang dating Chief Presidential Legal Counsel na si senatorial candidate na si Salvador Panelo kay Megastar. Ito kasi si Panelo, may anak ito na special. Okay, special child. So I think, no, hindi ako nagkamali, baka kumanta si Salvador Panelo to honor sa kanyang special child na anak, no? Kasi sinabi yan nalaman ko yan sa debate ng SMNI, senatorial debate na isinsulong ni Salvador Panelo yung pagbigay pansin ng mga angels, ang sabi ni Salvador Panelo, yung mga bata, yung mga taong may special na karamdaman. Okay? So if this is true na Salvador Panelo honor this song to his child, parang sampal ito kay Sharon Cuneta, no? Ikaw, Sharon, may anak ka rin, di ba? So kawawa talaga si Panelo na kumanta para sa kanyang special na anak, saka binatikos mo pa. Dapat ka ngang mag-sorry kay Panelo dito, Sharon eh. Sharon Cuneta, na-embyar na kay Panelo sa pagkanta ng Sana'y Wala ng Wakas. You don't mess with the classic. Talagang pinulitiko talaga ni Sharon eh. Okay, let's continue. Sharon Cuneta, na-embyar na kay Panelo sa pagkanta. Okay, this is done. Okay, may artistang hindi kilala itong si Rico Blanco, pero I think celebrity rin ito eh. Ito yung sinabi niya, Rico Blanco, chill lang sa pang-uukray ng netizens. Lawakan natin ang isip natin, best friend. Parang si Sharon ang pinatutungkulan dito eh. So ito lang ang masasabi ko, guys, about this about sa komentaryo ni Sharon. Sharon, para sa akin, mali ka dito. Okay? Let's separate yung pag-entertain ng mga tao at sa yung na-personal na tayo. Hindi tayo dapat na-personal. Are you saying na lahat ng mga supporters ng sa kabilang yung mga kalaban ng asawa mo na si Kiko ay hindi dapat kumanta sa mga kanta mo? Diba? So there's walang tawag dito, walang relevance ang kanta sa politiko. Okay? Or sa politika. Walang relevance, Sharon. No? Para sa akin, walang nagawang mali itong si Salvador Panelo. At ikaw naman, Sharon, you overreacted it. So tanggapin mo yung mga bash na nare-receive mo ngayon. Okay? So ikaw ang nanguna, you deserve to be bashed. Panelo already asked permission from the record labels na Viva, what do you call that? Yung gumawa.
So, Viva Records. So, alam ko yan si Panelo, hindi yan basta-bastang gumawa ng mga bagay na alam niyang madidihado siya. Lawyer ito. Very bright and smart. Okay? So, Sharon, I don't know na sa inyo, talagang alam ko yung asawa mo, hindi yan mananalo. At ito pa, ginawa mo pa ito, mas lalong babagsak ang rating nito. Okay? So guys, hanggang dito na lang. Please subscribe to my channel, Don Mar TV, and click the notification bell. Please like and share this video para malaman ng lahat. Okay? So, God bless everyone. See you in my next video.